Sawa na sa marangyang pamumuhay ang binatang si Richard, kaya meron siyang naisip na paraan para matupad ang plano. Iyon ang magbalat kayo siya na simpleng tao at mag-a-apply na simple ring hanap buhay. Ang una niyang ginawa ay pinaputol muna niya ang buhok hanggang sa naging kalbo ito. Pinasikaso niya rin ang identity niya sa isang kaibigan para makapag-apply siya at hindi makilala. Sigurado ka ba, Richard? Na ipapabago mo ang pagkakakilanlan mo? Kaya kong gawin yan pero ang tanong ko lang ay, bakit? Ano pumasok sa isip mo? Tanong ng kaibigan na si Melencio. Gusto kong magpakababa, Brad. Mag-e-experiment ako. Titignan ko kung may tatanggap sa akin na isang babae sa kabila ng pagiging pangit at mahirap ko. Tugon ni Richard. Saan ka mag-a-apply ng trabaho? Doon ba sa babaeng palagi mo nababanggit sa akin? Oo, pero balita ko ay may malubha siyang karamdaman. Ito na yung pagkakataon ko para mabantayan siya. Teka, anong trabaho bang papasukin mo sa kanila, Richard? Huwag mo sabihing nurse, ha? Basta, kahit anong work na available sa kanila, kaya ikaw, asikasuhin mo na ang mga papeles at gumawa ka ng peking dokumento. Maliwanag ba, Melencio? Opo, sir. Maliwanag po. Tumatawa-tawa at nagbibirong pahayag nito. Si Melencio ay nagmula rin sa mayamang pamilya. Ang mga magulang nito ay nagmamay-ari ng malawak na hasyenda sa probinsya. Marami na sila mga pabrika ng mga bag. Kahit ibinibigay na ng mga magulang nito ang dalawa sa kanya, ay tinatanggihan nito. Mas pinipili ni Melencio na asikasuhin ang sariling negosyo. Sariling bulsa niya ang business na ito dahil gusto niya na tumayo sa sariling mga paa kaysa sa umasa siya sa kanyang parents. Isa rin siyang document specialist. Kaya niyang gawa ng paraan ang pagbabago ng pangalan ni Richard. Lumipas ang isang araw, bumisita ulit si Richard kay Melencio. Kamusta na, Brad? Nagawa mo na ba yung mga pinapagawa ko? Oo, tapos na, Brad. Meron ka ng peking dokumento na may papakita sa applyan mo. Ikaw pinapagawan mo pa ako ng illegal. Tumatawang sagot ni Melencio. Nirequest ko lang naman yan Pero legal ka naman na gumagawa ng dokumento sa iba. Di ba? Oo naman, legal ako. So, paano ba yan? Ngayon ka na ba mag-a-apply? Oo, medyo kinakabahan nga ako Naku, kaya mo yan. Pinalo mo yan tapos aatras ka. Oo, kaya ko ito. Gagawin ko ito para mapalapit kay Rochelle. Agad siya nagpunta sa mansyon. Nagtaka siya dahil merong guard na on duty na dati naman ay wala. Noong sinabi niya na mag-a-apply siya bilang cook o hardinero at pati na rin houseboy, ang tugon ay hindi kailangan ni Sir Wilfred na mga nabanggit. Ang kailangan nito ay caretaker. Bakit po caretaker? Hindi na po ba ito tinitirhan ng pamilya? Tanong niya sa SG. Hindi na, sir. Sa totoo lang ay kakalipat lang nila ng bahay noong nakaraang araw. Doon na sila sa kabilang city nakatira. Malapit kasi doon ang ospital kung saan pinapalaboratory si Ma'am Rochelle, yung anak ni Sir Wilfred na may sakit. Talaga bang malala ng sakit niya? Mawalang galang na. Pero ano ba ang sakit ni Ma'am Rochelle? Stage 3 lung cancer at may taning na ang buhay niya. Kung gusto mo mag-apply bilang caretaker dito, dapat ka munang dumiretso kay Sir Wilfred para makilatis ka niya. Ibibigay ko yung location ng opisina niya. Pero teka, matanong kita, bakit parang kilala mo sila? Sa yaman ba naman ng pamilya nila? Sino hindi makakakilala sa kanila? Di po ba? Kung sa bagay, ay tama ka naman doon. Nagpunta na si Richard sa building kung saan matatagpuan ng kumpanya na CEO na si Sir Wilfred. Pinatuloy naman siya ng mga staff nito sa opisina. Mukhang may tiwala ang mga ito sa kanya kahit ang itsura niya ay medyo hindi kanais-nais. Kalbo kasi siya, as in talagang skinhead, at bukod pa doon may malaking peklat sa kaliwang mukha niya. Nakuha niya sa aksidente ang peklat at gusto niya nang kalimutan iyon.
So, you're an applicant? What position are you applying for? Please have a seat. Sambit ni Sir Wilfred. Thank you so much, sir. Balita ko po na nangangailangan kayo ng caretaker doon sa mansyon na iniwan ninyo kaya naparito po ako. That's right. We need a caretaker. Let me see your document. Ito po, Sir Wilfred. Ang pangalan mo pala ay Gonzalo de la Cruz. Malapit ka lang din pala dito. Mukha ka namang mapagkakatiwalaan kaya sige, tanggap ka na. Maghintay ka lang sa akin sa waiting area. After 1 hour, ay sumama ka sa dati naming bahay. Tugon ni Sir Wilfred. Nagtagalog na ito para madali niya maunawaan. Inaakala siguro na hindi siya marunong mag-English. Naku, tanggap na po ba talaga ako? Yes. Maraming salamat po, Sir Wilfred. You're welcome. Matapos ang paghihintay ni Richard ay sumama na siya kay Sir Wilfred sa sasakyan para magpunta sa mansyon. Nang nandun na sila ay napangiti sa kanya ang gwardya at parang natuwa ito dahil sa natanggap na siya bilang caretaker. Simula ngayon ay hindi na si Manong Eddie ang magbabantay dito sa mansyon, kundi ikaw na. Sa totoo lang, sa building ng kumpanya ko, siya nakaduty. Kinuha ko lang siya dito hanggat wala pang nahahanap na caretaker. Ganun po ba? Mabuti naman ay makakabalik na uli si Kuya Eddie sa dati niya binabantayan. Tugon ni Richard. Huwag kang mag-alala, Gonzalo. Kahit na stay in ka dito ay hindi ka naman mababagot. Lahat ng gamit ay hinahayaan ko na gamitin mo. Meron swimming pool dito, may mga TV at pwede ka rin mag-gym dahil kumpleto ang mga equipment. Halika! Samahan mo na ako sa loob para mailibot na kita. Sige po, sir. Excited na ako makitang nasa loob. Masayang tugon ni Richard na para bang wala siyang sariling mansyon. Una siyang dinala ni Sir Wilfred sa gym area ng mansyon. Namangha siya sa nakita. May mga treadmill, weight machines at iba pang fitness equipment. Napabulalas tuloy si Richard na baka dito gumanda ang katawan. Sumagot naman si Sir Wilfred na ang sabi, basta consistent din siya sa diet ay matutupad ang goal niya para sa katawan. Hindi nagtagal ay dinala naman siya nito sa swimming pool. Isang malaking infinity pool ang pumungad sa kanya. Overlooking sa malawak na hardin, may mga lounge chairs at isang outdoor bar sa gilid ang matatagpuan doon. Naku sir, grabe, napakalaki nito. Perfect na mag-relax pagkatapos mag-workout. Kahit kailan mo gustong mag-swimming ay pwede kang lumangoy dyan. Maraming salamat po. Napakabait niyo naman po sa akin. Parang sariling mansyon ko na ito Kung gamitin kong pansamantala, isa lang naman akong caretaker. Nakikita ko kasi na mapagkakatiwalaan ka. Basta't gawin mo lang na maayos ang trabaho. Siya nga pala, dahil sa laki ng mansyon na ito ay hanggang dito na lang ang paglilibat natin. Basta puntahan mo na lang yung hindi mo pa napupuntahan. Yung kwarto mo ay matatagpuan sa 4th floor. Nakareserba yon. Basta panatilihin mo lang ang kalinisan dito tsaka magbantay ka. Yun lang naman ang trabaho mo, Gonzalo. Noted po. Makakaasa kayo, sir. Matapos noon ay ibinigay sa kanya ang mga susi. Siya na lang mag-isa na naiwan doon dahil isinama na rin ang gwardya pabalik ng kumpanya. Sa paglilibot niya sa mansyon, nagulat siya dahil biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag pala si Melencio. Masagot ko nga. Oh Brad, napatawag ka. Kamusta na? Natanggap ka na ba? Oo Brad, mabuti ay mabait si Sir Wilfred. Hindi na ako gaanong inimbestigahan pa. So ano, ikaw na lang yung mag-isa dyan. Nagusto mo ba yung malaking bahay? Baka may multo dyan Oo, kumpleto lahat dito. Pwede na ako hindi lumabas sa mga ilang araw. Tambak rin kasi ng pagkain sa refrigerator Nakapasok ka nga dyan. Pero hindi naman talaga yun ang balak mo, di ba? Ang maging caretaker? Oo. Hindi ko naman kasi akalain na lilipat na sila ng bahay Ang gusto ko lang sanang applyan ay cook o alinmang trabaho na mapapalapit kay Rochelle. Kaso lang, ay wala siya dito Yun nga lang pre. Pero malay mo,
ay mapabisita rin siya dyan minsan. Tila nagkatotoo naman ang inihayag ni Melencio. Makaraan lang kasi ng 2 linggo ay bumalik doon si Rochelle kasama ang personal nurse nito. Dito na raw mananatili ang dalaga. Bumisita na rin si Sir Wilfred at ang bilin sa kanya ay magiging cook na lamang siya ni Rochelle. Dapat raw ay galingan niya sa pagluluto dahil masyadong maselan ang katawan nito. Kitang-kita naman niya na bumagsak ang kalusugan ng babae. Malayang-malayo ito sa dating itsura at panay rin ang pag-ubo. Hanggang sa isang hapon, nagkaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap. Dahil sa mahina na talaga ang pangangatawan ng dalaga ay naka-wheelchair na lang ito. Palagi na rin nakasuot ng hat dahil nakakalbo na rin dahil sa pagkikimo. Hi Gonzal, ano na lang ba ang gagawin mo? Pwede ba magtulak ka ng wheelchair ko at ipunta mo ako sa labas? Napangiti naman si Richard. Sa loob-loob niya ay tinawag pa nito ang peking pangalan niya na medyo pinaganda pa dahil pang matanda nga naman ang pangalan na Gonzalo. Unang pagkakataon din siya nitong kinausap sa loob ng 1 buwan. Misa lang niya kasi itong nakakaharap dahil kapag natatapos na siya sa pagluluto, si Nurse Vivian ang naghahatid ng pagkain sa room nito. Good afternoon po ma'am. Maglilinis sana ako na swimming pool ngayong araw pero sige, ililibot ko kayo sa labas. Yon ay kung papayag si Nurse Vivian. Pwede mo naman siyang ilipot pero dahan-dahan lang sa pagtutulak, Gonzal At baka magkaroon siya ng injury. Mahina na ang katawan niya, lalong-lalo na ang kanyang immune system. Pero teka, kailangan niya magsuot ng mask. May mga usok ng sasakyan sa labas Noted po, Nurse Vivian. Dadahan-dahanin ko lang. Sige po, isuot niyo na muna ang mask sa kanya. Matapos masuot ni Nurse Vivian ang mask, dahan-dahan niyang inilalabas si Rochelle. Kitang-kita naman ni Richard ang kasiyahan sa mga mata nito. Alam niyang natutuwa sa nakikita sa paligid. Alam mo, Gonzal, kaya gusto ko dito sa lugar ni ito. Kahit na city ay marami pa ring puno. Hindi tulad sa ibang lugar na mainit at matao. Dahil dikit-dikit ang mga kabahayan at puro mga building na. Totoo ang sinabi niyo, Ma'am Rochelle. Pero kung gusto niya talagang madaming puno, ay bakit ayaw ninyo na sa probinsya na lang tumira? Mas malapit ang kalikasan doon. Mayaman kayo, kaya kahit na magpatayo kayo ng bahay kahit saan ay afford ninyo. Masayang wika ni Richard habang tinutulak ang wheelchair ng babae. Napansin niya na natahimik si Rochelle ng ilang segundo. Akala nga niya ay na-offend ito sa nabanggit niya pero sa bandang huli ay nagsalita ni ito. Alam mo ba kung bakit ayaw ko sa probinsya? Bakit nga po ba, ma'am? Dahil naniniwala ako na wala akong cancer. Yung nararamdaman ko na ito ay isang sumpa lang. Kinulam ako noong magbakasyon kami sa probinsya. Mawalang galang na po, ma'am. Pero paano niyo nasabi? Naniniwala po pala kayo doon? Oo, dahil noong nagdadrive ako ng car ay may matandang babae na kumaway. Dahil sa curiosity ko kung ano ba talagang kailangan nito, ay nag-stop ako ng pagdadrive. Medyo nainis pa nga ako na bigla nitong kinatok ang window. Kaya ibinaba ko na lang at nagtanong kung ano ang kailangan. Oh, ano raw bang kailangan ng matanda? Nalinimos lang pala. Hindi ko akalain na meron din palang pulupi sa probinsya. Binigyan niyo ba naman, ma'am? Nako, hindi. Dahil sa inis ko sa ginawa niyang pagkatok sa bintana ng kotse. Medyo narumihan kasi ito ng kamay niya Ano naman po sinabi ng matanda? Bibigyan niya raw ako ng kamalasan. Wala naman siyang tinukoy kung anong kamalasan. Pero alam ko na sinumpa ako. Kaya ako nagkaganito. Magdasal na lang kayo palagi, ma'am, na sana ay mawala ang sumpa. Alalahanin ninyong kailanman ang kabutihan ay higit na mananaig kaysa sa kasamaan.
Nagsisisi nga ako kung bakit ko pinagdamutan yung matandang babae. Hindi sana dapat ako nagkakaganito. Binalikan niyo ba yung matandang babae? Ma'am, para sana humingi kayo ng tawad. Oo, binalikan ko pero hindi ko na nakita. Nagtanong-tanong pa ako sa mga residente doon at i-describe ko pang itsura. Ang sagot naman nila ay wala silang nakikilala na ganoon ang muka. I think hindi taga doon ang babae. Naku, huwag mo nang problemahin yung tungkol sa matanda, ma'am. Kung ano man ang nasabi mo sa kanya, ay ipagpasa Diyos niyo na lang. Kay God ka na lang humingi ng tawad, ma'am. Sige, Gonzal. Ganoon na nga lang ang gagawin ko. By the way, ma'am, gusto niyo bang mamasyal sa parke? Mabuti pa nga. Dalhin mo ko doon, please. Habang tinutulak ni Richard ang wheelchair ay nakaramdam siya ng awa dito. Paano kasi sa sobrang paghahangat nito na gumaling ay iniiba niya ang pinagbulan ng kanyang karamdaman. Pilit itong pinapaniwala sa sarili na hindi totoong cancer ang sakit kundi isa lamang kulam. Kung kulam lang kasi ito ay may pag-asa pa na gumaling kung muling makikita ang matandang babae at humingi ng tawad dito. Pero yung cancer ay talagang wala ng pag-asa. Ang siste, hindi naniniwala si Richard pagdating sa mga kababalaghan, kaya sobra siyang naaawa kay Rochelle dahil hinahaluan nito ng paranormal ang kanyang sakit bilang palubag loob na may pag-asa pang gumaling. Nang marating na nila ang parke, muling bumalik ang sigla sa mga mata ni Rochelle. Mas payapa sa lugar ni iyon dahil sa magkabila ang panig ng daanan. May makikitang bulaklak gaya ng mga sunflower at daisies. May mga punong mabolo at nara rin na nagbibigay lilim sa lugar. Ang sariwa naman ng hangin dito. Parang nasa probinsya na rin tayo, Gonzal, no? Kaya nga po, ma'am. Napapagawi din pa kayo dito dati? Oo naman. May nakakatawang moments lang ako na naaalala. Mukhang masaya kayo, ma'am ah. Nakakatawa ba yun? Sige lang at magkwento kayo. Makikinig ako kahit nagaano pa yung kahaba. Alam mo ba, noong 3 years ago, ay nakidnap ako ng masasamang loob at nagsagawa pa sila ng money ransom? Oh, nangyari pala sa inyo yun, ma'am? Naku, buti na lang po nakaligtas kayo. Wika ni Richard. Oo, nangyari yun sa akin pero nakaligtas ako nang dahil sa gwapong binata na tumulong sa akin. Siya ang nakawit na sa ginawang pandurukat sa akin. Ganun po ba? Anong pangalan niya? At ano po ang connection niya dito sa parke na ito? Para kasi may connect yun eh. Oo, may connect talaga. Dahil nga sa hindi ko nahingi ang pangalan niya, umaasa ako na muli siyang makikita. Kaya dito ako sa parke tumatambay kapag hindi busy. Hindi biro yun ah. Within 1 year rin ako naghintay dito. Pero kahit kailan ay hindi ko na siya nakita pa. Curious lang ako. Bakit gusto niyo po siya makilala at muling makita? Ang hina mo naman, Gonzal. Siyempre, crush ko siya eh. May crush ba na ganoong katagal sa paghihintay? Sa pagkakaalam ko sa crush ay paghanga lang, ma'am eh. Siyempre, nasabi kong crush dahil sa wala naman kaming relasyon pero tama ka, nagkamali ako ng term na ginamit. Sa totoo lang ay mahal ko na siya hanggang ngayon naman. Bakit niyo po siya minahal agad? Gayong hindi niyo pa siya nakakausap na matagal? May naalala kasi ako noong nakita ko siya. Seryosong tugon ni Rochelle. Ano pong naalala niyo, ma'am? Basta, sa akin na lang yun. Siya nga pala, magdidilim na. Pwede bang pumunta tayo sa parang burol na yon? Maganda kasi pagmasdan ang paglubog ng araw eh. Dahil sa kagustuhan ni Richard na mapasaya si Rochelle, ay dinala niya nga ito roon. Ang sabi pa ng dalaga, may nabasa siya sa internet na kapag bago lumubog ang araw, ay dapat pumikit at humiling dito.
Dapat daw ay 2 ang tao na hinihiling para siguradong matutupad ito. Teka po ma'am, baka gagana lang yung sa magjowa Gaya nga na nabanggit nyo, 2 tao Base sa nabasa ko, kahit na hindi mo naman jowa, basta may kasama ka lang. Ewan ko ba kung totoo yung nabasa ko sa artikulong yon, pero malakas ang kutob ko na may katotohanan yun Subukan na lang natin, wala namang mawawala Ibig sabihin ma'am, hihiling din ako? Kahit na magkaiba ang wish natin? Parang ganoon na nga. Ganon ang pagkakaintindi ko Basta gawin na lang natin. Sige po. Bago lumubog ang araw ay sabay silang humiling. Tahimik na silang nag-wish at halos sa isip lang. Okay na, lumubog na ang araw. Sana ay matupad ang kahiligan natin. Mawalang galang na po ma'am. Ano yung hiniling mo? Secret. Pero sasabihin ko yon kung babanggitin mo rin sa akin ang wish mo. Napakamot ulo si Richard. Sa loob-loob niya ay hindi pa panahon para ipagtapat ito, kaya ang natatawa na lang na sinabi kay Rochelle ay sikreto na lang rin. Samantala, dahil sa kumakalat na ang dilim sa paligid, ay isa-isa nang nagsibukasan ang mga streetlights. Dito namangha ang 2 dahil iba-iba ang kulay ng mga ilaw. Doon din nila napansin na may mga Christmas light na doon, palibhasa ay magpapasko na. Ngayon ko lang naalala na magpapasko na pala. Ang bilis ang panahon. At kaya siguro hindi ko namamalayan ay dahil iniintindi ko yung sakit ko sa loob ng maraming araw. Sa susunod na Pasko, siguro ay wala na ako. Huwag mong sabihin yan, ma'am. Ang Diyos lang ang may hawak sa buhay natin. Siya lang rin ang nakakaalam kung kailan niya tayo kukunin. Kaya huwag ka maniniwala sa pagtatali ng isang doktor. Tao lang sila at hindi Diyos. Pero ramdam ko na malapit na akong mawala, Gonzal. Gaya ngayon, nananakit ang mga buto, pati dibdib at balikat ko. Matapos sabihin yun ni Rochelle ay bigla itong pinag-uubo ng mas malala. Kaya ang sabi ni Richard ay uuwi na sila. Dahan-dahan namang itinulak ng binata ang wheelchair. Nag-aalala siya sa nangyayari sa dalaga dahil habang inuubo ay namumutla rin. Pagbalik sa malaking bahay, ang sabi ni Nurse Vivian ay wala siyang dapat na ikabahala. Medyo napagod lang daw ang dalaga kaya nagkaganoon. Papainumin na lang ito ng gamot. Nagboluntaryo naman si Richard na magluluto ng pagkain ni Rochelle. Mga bandang 9:00 ng gabi, habang mag-isa sa silid si Richard ay may sumagi sa isip niya. Dinutdut niya ang cellphone at tinawagan si Melencio. Oh, Gonzal! Napatawag ka. Anong Gonzal? Richard ang pangalan ko, no? Biro lang. Ang sabi mo kasi sa text ay yun ang tawag sa'yo ni Rochelle Ang galing mo talaga mag-invento ng pangalan. Napaniwala sila. Hoy, hindi ako ang nag-isip ng pangalan na yun Ikaw ang naglagay na sa dokumento ko. Anong kailangan mo, Brother Richard? May contact number ka pa ba ni Doc Rivas? Si Doc Rivas. Yung doktor na nagpagaling sa'yo dati. Ewan ko kung nakasave pa dito sa phone book ko. Hayaan mo, mamaya ay hahanapin ko. Bakit? Nagkaroon ka na naman ba ng sakit? Hindi ito tungkol sa akin, Brad, kundi para kay Rochelle. Gusto kong siya ang maging doktor niya para matanggal na ang cancer cells sa katawan niya. Sige, mamaya. Tatawagan ko para sa Rochelle mo. Maraming salamat, Brad. Haasahan ko yan, Nagkwentuhan pa sila ng marami hanggang sa pagsapit ng 12:00 ng hating gabi ay ibinaba na ang tawagan. Biglang naalala ni Richard yung pagtulong niya kay Rochelle noong nakalipas sa 3 taon. Habang nasa kotse kasi siya ay nasaksihan niya ang pagdukot sa dalaga ng 6 na kalalakihan at isinakay ito sa itim na van. Tumawag muna siya sa police hotline at sinundan niya na rin ito hanggang sa makarating sa hiding area ng mga sindikato. Itinawag niya sa mga pulis ang lokasyon nito kaya dumating ang mga otoridad at napasuko sila.
Siya ang lalaking tinutukoy ni Rochelle na isang gwapong binata na tumulong sa kanya. Wala pa kasi siyang lakas sa loob noon na magtapat ng nararamdaman. Isa pa ay nagkakalabuan na rin sila ng nobya niya noon dahil sa natuklasan niya. Kung kailan pumangit na siya ay doon na lang siya nagkaroon ng tapang. Nakikiramdam lang muna siya ngayon kaya nagbabalat kayo. Nandahil sa yaman ng pamilya ni Rochelle, nakilala ni Richard ang dalaga. Siya lang ang hindi nito kilala. Samantala, kinabukasan ay may tumawag sa cellphone ni Richard. Sino kaya yung tumatawag? Masagot ko nga. Hello, good morning. Sino to? It's me, Doc Rivas. Ang sabi ni Melencio ay may kailangan ka raw sa akin. What is it? Just tell me and I might be able to help. Kayo na pala yan, Doc. Ang kaibigan ko kasi ay may stage 3 lung cancer at ang sabi ng doktor niya ay may taning na ang buhay niya. Can you heal her, Doc? Kung ganoon ay kailangan ko makita ang pasyente. Pero ang balita ko kay Melencio, hindi lang kaibigan na tingin mo dito, kundi may pagmamahal ka sa babae. Is that correct? Totoo ang lahat ng yan, Doc Rivas. Masyado talagang chismoso ang Melencio na yan. Bigla na lang din natawa ang doktor. Marami pa silang pinag-usapan tungkol sa mga bagay-bagay. Umabot yata ng 1 oras ang kanilang tsikahan at hindi nagtagal, binabana nila ang tawag. Maya-maya ay narinig niya na may kumatok sa pintuan kaya pinagbuksan niya ito. Oh, Ma'am Rochelle, ikaw pala yan. Ang aga niyo magising ah. 6:00 pala ng umaga eh. Gusto niyo ba na ipagluto ko na kayo ng almusal? Hindi, wag na muna. Ilabas mo na lang ako dahil gusto kong makalanghap na sariwang hangin at makapagbilat sa araw para naman magkaroon ako ng vitamin D. Teka, nagpaalam po ba kayo kay Nurse Vivian? Ma'am, baka kasi magalit siya kapag nilabas ko uli kayo. Gaya kahapon, sinumpong kayo dahil sa napagod kayo eh. Hindi magagalit. Tsaka wala siya dito ngayon dahil umalis siya. Pupunta sa doktor ko para kumuha ng panibagong gamot. Tsaka, payag naman siya na ilabas mo ko. Ayaw niya naman kasi magtagal sa labasan eh, dahil nagpapaputi siya. Grabe. Hindi ko akalain na nagpapaputi pala si Nurse Vivian sa kabila ng kanyang edad. Tara na, Ma'am Rochelle. Ilalabas na kita. Itutulak ko na ang wheelchair. So, tara na. May ilog dito. Hindi mo pa ba alam yon? Nako, may ilog pala dito kahit na isa tong city. Oo, merong ilog. Kaya nga lang ay medyo marumi na. Bala ko sanang ipakiusap kay Daddy na kausapin niya ang mayor regarding sa issue ni ito para panatilihin ang ganda ng kalikasan dito sa syudad. Tama yung naisip mo, Ma'am. Kahit ako ay gusto kong gumandang kapaligiran dito sa syudad. Kaya, pabor ako. Nagpunta nga sila sa ilog at gaya kahapon ay nakita ni Richard ang nagniningning sa mga mata nito. Kahit kasi polluted na ang tubig ay hindi pa naman ito gaanong madumi na parang putik. Nakakasiguro ang binata na kahit papaano ay mayroon pang isda doon. Mamingwit ka kaya, Gonzal? Tignan mo kung meron pang isda. Pagyaya ni Rochelle. Ang problema, Ma'am, wala naman tayong pamingwit eh. Problema ba yon? E di manghiram ka sa mga bahay-bahay dyan at sigurado na meron naman silang ganoon. Sige, Ma'am, dito na lang muna kayo. Pupuntahan ko yung bahay na yun na may nagsisiga ng mga dahon. Magtatanong ako. Lumapit nga si Richard sa isang bahay at saka kumatok sa pintuan nito. Pinagbuksan lang naman siya ng isang ginang na sa tansya niya ay nasa 50 ng edad. Nang hiram siya ng pamingwit, noong una ay tatanggapin sana siya. Pero nang malaman nito na kasama niya si Rochelle na anak ng isang tanyag na negosyante, pinagbigyan siya nito. Agad naman siyang bumalik sa dalaga. Mabuti naman ay nakahiram ka. Nako, kung hindi ko lang nabanggit na anak kayo na satisfied businessman, ay hindi sana ako papahiramin nun. Meron pang ambal din na pinahiram para lalagyanan ng isda. Binanggit mo pa talaga yon? Pero mabuti na rin yan.
Dahil kung hindi mo sinabi, ay tiyak na hindi tayo papahiramin at wala tayong mahuhuling isda. Ang unfair naman, Ma'am Rochelle. Dahil sa pangit ko na ito at mahirap pa, ay hindi ako pinahiram. Samantalang kayo ay mayaman at napakaganda pa. Kaya nilerespeto kayo ng ibang tao, ma'am. Ganon talaga ang buhay. Hindi na natin mababago ang paniniwala ng ibang tao. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ka pangit. Gwapo ka at napakabait pa. Nax, salamat sa pambobola, ma'am. Kahit papaano ay gumaan na pakiramdam ko. Hindi naman pambobola yon. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Siya nga pala, kung hindi mo mamasamain, saan mo ba nakuha yung peklat mo? Pasensya na, ma'am. Sa ngayon ay hindi ko pa masasabi sa inyo dahil gusto kong kalimutan ang masamang nangyari sa akin. Pero hayaan nyo, kapag handa na akong ipagtapat, ay malalaman nyo din. Ah, ganun ba? Mukhang nagka-trauma ka nga. Sige, manghuli ka na lang ng isda, Gonzal. Tignan natin kung may isda pa dito. Ang sabi ng babae na nakausap ko kanina, ma'am, may isda pa raw. Pero hindi na nila ito kinakain. Sa alagang aso at pusa lang. Ibig palang sabihin ay medyo hindi na safe para kainin ng tao kaya sa hayop na lang pinapakain. But still, ayos lang. Maguhuli tayo. Hindi para gawing pagkain, kundi para gawing alaga. Aalagaan nyo na lang, ma'am? Kaso, baka wala kayong aquarium eh. Okay lang. Papabili na lang ako sa'yo. Sige po, ma'am. Mangunguha muna ako ng bulate para may pampapain sa isda. Na matapos niyang makakuha ng bulate ay inilagay niya na ito sa pain at sinimulan na ang pamimingwit. Dito nila natuklasan na marami palang tilapia at may nahuli pa silang isang hito. Ang sabi pa ni Rochelle ay ibubukod niya ang aquarium ng hito. Nagtanong naman si Richard kung bakit at ang sabi nito ay dahil parang nakikita nito ang sarili doon sa hito. Noong magtanong uli si Richard kung bakit ito nabanggit yon, simpleng basta lang ang sagot nito dahil dito ay hindi na lang niya pinilit ang babae. Kapag namatay ang hito na ito, ibig sabihin ay mamamatay na rin ako. Bakit mo naman yung sinasabi, ma'am? Gaya nga na nabanggit ko noon pa ay gagaling din kayo. Huwag kayong maniniwala sa doktor ninyo dahil ang Diyos ang higit na nakakaalam ng takbo ng buhay natin. Siya din ang may hawak nito. Basta't manalig ka lang sa Kanya at gagaling ka rin. Oo, mananalig ako sa Kanya pero hindi magbabago ang isip ko. Kapag namatay itong hito, ay siguradong mamamatay na rin ako. Balik na tayo sa bahay, ma'am. Baka nandoon na si Nurse Vivian. Naku, baka pagalitan ako noon. Mabuti pa nga. Tara na. Noong makabalik na sila sa mansyon, nagulat si Richard dahil naroon na si Doc Rivas at kausap nito si Nurse Vivian. Nagtanong si Rochelle kay Vivian kung sino ang doktor na ito. Ang sagot ng doktor ay ipinadala raw ni Richard para ito na ang maggagamot sa dalaga. Bagay na hindi sinang-ayon ni Vivian dahil may sarili naman doktor si Rochelle. Bakit ka nagpadala ng doktor dito, Gonzal? Bakit mo pinangungunahan si Sir Wilfred? Dahil mahusay siyang doktor, Nurse Vivian. Isa ako sa mga napagaling niya. Teka, ano bang sakit mo dati? Cancer din po. Meron akong leukemia noon. Hindi ako naniniwala sa iyo, Gonzal. Kapag may cancer na ay bibihira na lang ang makakasurvive. Baka nga may iba kang binabalak na masama eh. Hindi po pwede itong ginagawa mo na ito. Makakarating ito kay Sir Wilfred. Ang pinakaayo pa naman niya sa mga tauhan na gaya mo ay ang pakialamero. Bakit ka naghahanap ng doktor para sa akin, Gonzal? Kahit magpaiba-iba ng doktor, hindi naman ako gagaling. Tsaka yung pinakaayaw ko ang sinungaling ah. Gumagawa ka pa ng kwento na dati kang may cancer. Mukhang tama nga si Nurse Vivian. May balak kang hindi maganda. I regretted that I trusted you.
Suggestion lang naman ito, Ma'am Rochelle. Nurse Vivian. Wala naman po ako masamang tinapay. Nasa inyo na lang po kung tatanggapin ninyo o hindi. Kabago-bago mo pa lang dito ay makikialam ka na sa kung anong gustong doktor ni Sir Wilfred para kay Ma'am Rochelle. Makakarating ito sa kanya. Siguradong tatanggalin ka sa trabaho mo. Ang hagad ko lang naman po ay ang kagalingan ni Ma'am Rochelle at hindi po yung ikakasama niya. Kahit na parang binabastos mo rin yung doktor ni Ma'am Rochelle. Siya yung naggagamot kay Ma'am tapos ipapasa mo sa iba. Halika, Ma'am Rochelle. Huwag ka na makipag-usap sa lalaking yan. Bastos siya. Malapit na rin naman niyang may sibak. Mamaya ipaparating ko kay Sir ang mga pinaggagawa niya. Naiwan naman sa salas ang dalawa. Nakaalis na sila. Pumasok ako sa kwarto ni Ma'am Rochelle. Hindi man lang ako nakapagsalita ng dahil sa talakirang nurse na yan. Hayaan mo lang siya, Dok. Minasama niya lang ang suggestion ko. Pero hindi ko akalain na ngayon kayo pupunta. Akala ko sa susunod na linggo pa. I think yung nurse na yun ay binabaliktad niya lang ang senaryo. Mukhang siya ang may masamang balak kay Rochelle. Anong ibig yung sabihin, Doc? Meron akong naamoy na isang klase ng gamot doon sa nurse na iyon. Isang gamot na unti-unting lalason sa pasyente. Mukhang siya ang may masamang balak kay Rochelle. Hindi ka ba nagtataka sa reaksyon niya? Masyadong overacting and defensive, diba? Samantalang suggestion lang naman ang ginawa mo. Parang pinapalabas pa na nakagawa ka ng malaking pagkakamali. Ibig po bang sabihin ay peke ang nurse na yan? At gusto lang lasunin si Rochelle? Kung ganun, pati ang dad niya ay gusto rin may mangyari sa kanya na hindi maganda. Yung tungkol sa unti-unting paglasong kay Rochelle ay parang ganun nga. Pero yung tungkol sa dad niya, malamang na wala itong kinalaman. Ganun po ba? Oo. Kung ako sa iyo, Sir Richard, hanggat nandito ka pa at hindi pa napapatalsik, ay bantayan mo si Rochelle. Sikapin mong hindi siya gagawa ng masama ng nurse sa iyon. Maraming salamat sa paalala, Doc Rivas. At sige, kahit hindi nyo naman ipaalala, ay gagawin ko yun. Paano ba yan, Sir Richard? Uuwi na ako. Baka mamaya ay marinig pa ng nurse sa yun yung pinag-uusapan natin. Sige po, mag-iingat na lang kayo. Matapos noon ay bumili si Richard ng 2 malaking aquarium sa aquatic pet shop. Ibinalik niya na rin ang hiniram sa ale. Nilagay niya sa aquarium ang mga nahuling isda. Sa mga sandaling yon ay nasa kwarto pa rin si Rochelle pero alam niya na matutuwa ito kapag nakita ito. Sa salas niya kasi dinisplay ang mga isda. Nagluto lang siya ng pagkain ni Rochelle noong mga bandang 11:00 ng umaga at noon ning 1:00 ng tanghali. Katulad ng nakagawian ay si Nurse Vivian lang ang naghahatid ng pagkain para sa dalaga. Hindi na siya kinakausap ni Nurse Vivian at kahit tahimik lang ito ay alam niyang baka bukas ay magsusumbong na ito kay Sir Wilfred. Mga bandang hapon, habang nagdidilig si Richard ng mga halaman sa garden, laking gulat niya nang lapitan siya ni Rochelle. Sa mga sandaling yon ay naka-wheelchair pa rin ito. Nakita ko ang mga isda sa salas. Maayos ang mga aquarium at meron pang mga design. Thank you so much. Oh, ikaw pala yan, Ma'am Rochelle. Galit pa po ba kayo dahil sa ginawa ko? Pasensya na nga pala sa nasabi ko kanina. Nabigla lang ako dahil hindi ko akalain na magpapadala ka pala ng dati mong doktor. Nainis lang ako dahil nag-abala ka pa sa akin. Gaya nga na sinabi ko, ay wala na akong pag-asa na gumaling pa. I'm sorry for what I said. Pero ibahin ninyo si Doc Rivas, ma'am. Katulad ninyo ay may cancer din ako noon at napagaling niya ako. Gusto ko man lumapan ay talagang hindi na kaya ng katawan ko. Kaya kahit mapag-asa pa ay suko na ako. Huwag ninyo sabihin yan, ma'am. Bata pa kayo kaya marami ka pang magagawa sa buhay. Siguro, gaganahan lang akong mabuhay kapag nakita ko na ulit yung lalaking tumulong sa akin. Pero ma'am,
Paano ko hindi ninyo nakita? Magmamahal pa ba kayo ng pangit na gaya ko? Pasensya na sa sasabihin ko, Gonzal. Pero hindi na nga. Kaya ang sabi ko, mas mabuting mamatay na lang ako kaysa sa hindi ko mapapangasawa ang lalaking yon. Dahil dito ay napasimangot si Richard. Papaano siya makakapagtapat kay Rochelle gayong pangit na siya ngayon? Pero naunawaan naman niya ang dalaga dahil sa anak mayaman ito na gaya niya ay asahan ng pihikan pagdating sa makakarelasyon. Pero umaasa siya na balang araw kapag pinagtapat niya na siya na rin ang lalaking yun, matatanggap siya nito kahit na siya ay pangit na. Maitatanong ako sa iyo, Ma'am Rochelle. Sige, ano yun? Magtanong ka lang. Paano kung pumangit yung lalaking tumulong sa iyo? Tatanggapin mo pa rin ba siya? Imposibleng mangyari naman yun. Gwapo siya kaya paanong papangit? Baka nadisgrasya, Ma'am. Ganoon. Ano bang pinagsasabi mo? Imposibleng mangyari yun. At kung totoo man ay pag-iisipan ko muna kung matatanggap ko ba siya. Napailing na lang si Richard at mabuti na lang hindi yun nakita ni Rochelle. Sa loob-loob niya, ang mga babae nga naman ay mahilig sa panlabas na kaanyuhan. Pero hindi naman niya ito masisisi. Bata pa ito, kaya mas mahalaga ang panlabas sa kaanyuhan ng isang lalaki. Maiba ako, Ma'am. Maaalis ba ako dito sa trabaho nang dahil sa ginawa ko? Abay, hindi. Hindi ko naman nahayaang mangyari yun. Napakamaasikaso mo at masarap ka magluto. Para lang doon ay matatanggal ka na sa trabaho? Abay, hindi tama yun. Naku, maraming salamat, Ma'am. Wala yun. Pero sa pagsapit ng kinabukasan ay bumisita si Sir Wilfred, kasama rin ang kapatid ni Rochelle na si Eunice. Halata sa mukha nito na galit kay Richard. Sir Wilfred, napabisita kayo. Magandang umaga po. Magalang na pagbati ni Richard. May mahalaga lang ako sasabihin sa iyo, Gonzal. Bakit ka raw nangingialam tungkol sa doktor ng anak ko, ha? Suggestion niya lang daw yun, Dad. Hindi naman niya sinabing papalitan yung doktor ko eh. Sa tingin ko, may masamang binabalak talaga yung lalaki na yan. Kaya kung ako sa'yo, Dad, imbestigahan mo ang lalaki niyan. Baka hindi niya tunay na pangalan ang dokumento na ipinakita sa inyo. Eunice, wala namang masamang binabalak sa akin si Richard. Gusto lang naman niyang makatulong. Huwag kang OA dyan. At nagtitiwala ka naman ngayon sa ibang tao na gaya ng Gonzal na yan at hindi sa sarili mong pamilya? Huwag kang manghusga, Eunice. Nagsuggest lang naman ang tao. Kaya anong masama doon, di ba? May masama doon dahil sa pakialamero siya. Stop! Tama na yung pagtatalo. Ikaw, Gonzal, sa susunod ay huwag ka na makikialam, ha? Kundi ay matatanggal ka na sa trabaho. Maliwanag ba, ha? Opo, Sir Wilfred. Sorry po talaga. At gusto ko lang pong makatulong. Bakit mo naman pinatawad yan, Dad? Baka mamaya ay kung ano pang gawin niya kay Ate Rochelle eh. Hoy, lalaki ka. Hanggat nandito si Nurse Vivian ay may mata ko dito sa house. Konting pagkakamali mo lang ay ipapakulong na kita, animal ka. Sa bilangguan ka na mabubulok. Hindi kasi mapagkakatiwala ang mukha mo eh. Manalamin ka nga. May malaking peklat ka sa kaliwang muka, tapos kalbo ka pa. Ang pangit mo. Mukha kang basura na ewan. Sa kabila ng panlalait ni Eunice ay minabuti ni Richard na maging mahinahon. Hindi naman nagtagal ang mag-ama sa mansyon at agad naman silang umalis. Mga bandang tanghali ay nakapag-usap sina Rochelle at Richard. Pagpasensyahan mo na lang yung sinabi ng kapatid ko, ha. Ganon talaga ugali nun. Napakasama. Kahit ako ay hindi nung kasundo eh. Palibhasa ay ampon lang siya nila Dad at Mom. Ampon lang pala siya, Ma'am? Hindi ko kalain yun, ha? Oo, nakakainis nga yung babaeng yun eh.
Siya na nga lang yung parang sampid sa bahay. Siya pa ang demanding at parang totoong anak. Mabuti na lang ay patas ang tingin sa amin ng parents namin. Sa totoo nga yan, ma'am. Kung ganyan lang rin ang ugali niya, dapat ay hindi patas eh. Kayo dapat ang mas priority ng mga magulang mo dahil sa ikaw naman ang totoo nilang anak. Hayaan mo na yon. Ang parents ko naman ang pumili na ampunin siya eh. Mali ka sa paniniwala mong yan, Gonzal. Ayon sa Republic Act No. 8552 o ang Domestic Adoption of Act of 1998, ang ampon na anak ay may karapatan na tratuhin ng pantay. Dapat bigyan ng mga pangangailangan at oportunidad tulad ng isang totoong anak. Sa moral na pananaw, ang pagtrato sa ampon na anak ay dapat base sa pagmamahal at pagkakapantay-pantay, hindi sa biological na relasyon. Ang mga magulang na pag-ampon ay dapat bigyan ng pagmamahal, suporta at pagkakataon na lumaki at magkaroon ng magandang kinabukasan, kagaya ng isang totoong anak. Hindi katwiran ng ugali para hindi tratuhin ng pantay. Baluktot ang ugali mo, Gonzal. Palibhasa ay wala kang pinag-aralan. Nurse Vivian, sino pa nagsabi na sumabat ka sa usapan namin? Kami lang yung nag-uusap dito at hindi ka kasali ah. Tapos nilait mo pa siya. Mag-sorry ka sa kanya, Nurse Vivian. Siya naman po talaga ang mali, Ma'am Rochelle. Ang gusto niya mangyari ay tratuhin ng hindi tama si Ma'am Eunice. Tinatama ko lang po siya at sorry kung nagsasabi po ako ng totoo. Hindi ka ba nakakaintindi, Nurse Vivian? Hindi niya nilalahat. Ang sabi niya, kung ganun lang rin naman ang ugali, ay hindi dapat ito tratuhin ng pantay. Nag-uusap kami dito ay sumasabat ka. Umalis ka na. Sige po, ma'am. Sorry po. Wika ng nurse. Narinig ni Richard na bumulong pa si Nurse Vivian na nagsasabing siya nga ang masamang ugali at hindi si Eunice. Siguro ay dahil sa epekto ng pagkikimo ay hindi yun narinig ng dalaga. Hindi na lang rin yung sinabi pa ni Richard dahil ayaw niyang magalit ito na sobra. Niyaya niya na lang itong magpahangin sa labas para kahit papaano ay malibang-libang ito. Teka, Ma'am Rochelle, kailangan pa ba natin magpaalam kay Nurse Vivian? Hindi na. Ako ang magdedesisyon sa sarili ko kung saan ako pupunta at kung sino ang gusto kong samahan. Sa totoo nga niyan, ay nararamdaman ko mas safe ako sa iyo kaysa kay Nurse Vivian eh. Bakit mo naman nasabi yan, ma'am? Wala lang. Mabigat kasi ang loob ko kay Nurse Vivian. Parang hindi nga ako nagiging okay sa mga binibigay niyang gamot galing sa doktor ko eh. Anong nararamdaman ninyo kapag umiinom ng gamot? Pwede bang malaman? Naninikip ang dibdib ko ng ilang oras at nawawalan ako ng konti ng gana na kumain. Ganun po ba? Gusto niyo bang mag-Jollibee tayo? Sagot ko na. Talaga? Ililibre mo ko? Pero may naitatabi ka pa bang pera dyan para sa iyo? Nasa kwarto ang debit card ko. Kukunin ko muna. Huwag na kayo mag-assign ng time sa pagbalik ng kwarto niyo, ma'am. Like I said, ay meron pa po akong pera. At magkano lang naman yung mga pagkain sa Jollibee? Murang-mura at napakasarap pa. Kung ganoon ay maraming salamat, Gonzal. Kaya tara na, pumunta na tayo sa Jollibee. Sige, ma'am. Itutulak ko na ang wheelchair ninyo. Malapit lang naman ang Jollibee dito eh. Walking distance lang. Thank you so much. Anyway, pwede po ba kayong kumain ng mga pagkain sa Jollibee? Oo, pwede naman, Gonzal. Basta wag lang sa sobra. Hindi ba't cancer patient ka rin dati? Dapat alam mo yun. Ay, oo nga pala, Ma'am Rochelle. Ang ipinagbabawal lang sa cancer patient ay ang ma-expose sa mga usok o hindi naman kaya ay ang mapagod na sobra. Sa pagkain ay pwede naman, basta't may limitasyon lang. Ganun ang pagkakaalala ko, ma'am. Tama ba? Yes. Matanong ko lang, kailan ka ba nagkaroon ng cancer? Noong bata pa ako. Mga bandang 10 years old hanggang 12 years old. Si Dr. Rivas talaga yung nagpagaling sa'yo, Gonzal? Opo. Tulad niyo,
Noong bata pa lang ako ay nawalan na ako ng pag-asa sa buhay. Gusto ko nang mamatay dahil sa nahihirapan na ako sa akin. Halos araw-araw kasi ay para akong pinaparusahan. Masakit ang buong katawan ko. Mabuti na lang talaga ay nakilala ko ang naging bagong doktor ko na walang iba kundi si Dr. Rivas. Napakahusay niya at sa loob lang ng ilang buwan ay napagaling niya ako. Heto, hindi na uli nagkasakit pa. Kung magkakasakit man, ay ordinaryong ubot sipon na lang. Kaso, may iba pa akong gustong malaban sa'yo, Gonzale. Tatanungin kita ng mas personal, ah. Sige lang, Ma'am Rochelle. Magtanong ka lang. Kung nanggaling kayo sa simpleng pamilya, papaano nasusustain ng parents mo ang pangangailangan mo sa pagpapagamot sa cancer? Dahil sa tanong ng dalaga ay natahimik si Richard. Nag-isip siya na maaaring palusot dito, kaya ang naisagot niya na lang ay yung doktor na yon ay palagi nagpapagupit sa tatay niyang barbero. Naging magkaibigan sila kaya nagkaroon ng discount sa pagpapagamot. Namangha naman si Rochelle dahil sa taglay na karunungan sa pagdidiskarte ng tatay niya. Subalit kasinungalingan lang ang lahat ng yon dahil ang ama niya ay ang CEO ng airlines company. Kailangan niya magpanggap na low-key dahil sa kanyang layunin. Nang makarating na sila sa fast food chain ay pinag-order siya ng maraming fries at hamburger ni Rochelle. Sinamahan pa ng fried chicken at spaghetti. Sabay-sabay silang nagsalo ng pagkain. Nag-ambag na rin kasi ito dahil meron pa palang pera sa bulsa. Mauubos niyo kaya yung lahat ng pagkain na yan, Ma'am? Siyempre naman mauubos ko. Kasalo kita eh. Tsaka mabuti na rin ito para marami tayong mapag-uusapan habang kumakain. Tara, kain na. Tama ka doon, Ma'am. Siya nga pala. May sasabihin ako sa'yo, Gonzal. Ano po yan, Ma'am? Ewan ko ba sa sarili ko pero parang gusto ko nang lumaban sa buhay. Ayaw kong magpatalo sa sakit na ito. Magandang balita yan. Pero ano ba ang naging motibasyon mo sa buhay para lumaban? Dahil sa'yo, nagiging masaya ako kapag kasama ka. Ganito yung nararamdaman ko kapag nakikita yung lalaking tumulong sa akin. Ewan ko ba? Teka, Ma'am. Anong ibig niyo sabihin? Mahal niyo po ba ako? Obvious pa ba, Gonzal? Oo, mahal kita. Pagkatapos itong sabihin ni Rochelle, nagulat na lang sila nang biglang umalog ang paligid. Nagkakalaglagan na rin ang ilang parte ng kisame at ilaw, kaya ang ginawa ni Richard ay ang sumuksok sa ilalim ng mesa. Inalalayan niya ni si Rochelle sa pagtago sa ilalim. Lumilindol. Ngayon lang ito nangyari, Ma'am. Dito na lang muna tayo at baka mabagsakan tayo ng mabibigat na bagay. Wika ng binata habang nakaprotekta sa ulo ng dalaga. Mabuti pang lumabas na lang tayo, Gonzal. Mas delikado kasi kapag mabagsakan tayo na mabibigat dito sa loob. Sige, Ma'am. I-cover na lang natin ang ulo natin habang gumagapang palabas itong fast food chain. Yun nga ang ginawa nila at matagumpay naman silang nakalabas. Kaso nga lang ay tumagal ang paglindol. Pagkalipas ng 10 minuto ay doon lang huminto ang paglindol at pagyanig. Grabe! Ang lakas ng lindol na yun! 7 magnitude yata yun ah. Tignan mo yung bahay na nandun oh. Wasak na wasak. Sambit ni Rochelle. Kailangan na nating umuwi, Ma'am. Naku, baka hinahanap na kayo ni Nurse Vivian. Teka, papaano yung mga pagkain na naiwan doon? Hindi pa natin nauubos yun eh. Hayaan na natin yun, Ma'am. Tsaka, nakita niyo naman na matapos natin umalis sa mesa ay bumaligtad ito at nagkalat ang mga pagkain sa sahig. Mas mahalagang kaligtasan ninyo. Saglit lang at kukunin ko pa ang wheelchair niyo doon sa loob. Ligtas namang nakuha ni Richard ang wheelchair. Ligtas rin naman silang nakauwi sa mansyon, kaya nga lang ay hindi nila inaasahan na nakaabang sina Sir Wilfred, Madam Lailani at Eunice sa may salas. Halata sa mga mukha nila na galit ito kay Richard. Bakit mo nilapas ang anak ko nang hindi man lang nagpapaalam kay Nurse Vivian, ha? Muntik na malagay sa panganib ang buhay ng anak ko. Lumindol dito sa lugar na ito eh. Akala ko ay dating caretaker lang yan at naging cook.
Bakit kayon ay trabaho niyo na rin ang ilabas-labas ang anak ko? Dapat panggali na yan eh. Kagustuhan po kasi ni Ma'am Rochelle na ilabas ko siya. Pasensya po kung hindi nakapagpaalam kay Nurse Vivian. Pinotektahan ko naman po siya kanina sa nangyaring lindol. Tama doon si Gonzal. Pinotektahan niya ako at wala namang masamang nangyari sa akin. Bakit niyo ba ako pinagpapawalan na sumaya? Hindi ba't may taning na ang buhay ko? Bakit hindi niyo ko hayaan na lumabas at mag-enjoy kasama ang mahal ko sa buhay? Anong ibig mo sabihin, ate? Bakit mo kinakampihan ng lalaking yan? Huwag mong sabihin na meron kayong relasyon, ha? Wala pa kaming relasyon pero mahal ko na siya. Ano? Mahal mo ang hampas lupa na yan? Oo. Maya-maya pa ay bigla na lang umalingaw-ngaw ang pagputok ng baril. Kasunod nito ang pagkabulagta ni Richard sa lupa. Napasigaw naman sa sobrang pag-aalala si Rochelle. Isinugod sa ospital si Richard at nag-aagaw buhay ito. Kitang-kita nila si Sir Wilfred kung sino ang may gawa nun. Isang lalaki na naka-fully mask na itim, nakasuot ng long sleeve at armado ng 45-5 na barel. Inaamin naman ni Sir Wilfred na kahit nagalit siya kay Richard ay hindi niya magagawang sakta ng isang tao. May tama ng baril ang binata sa bandang sikmura gamit ang cellphone ni Richard ay tinawagan ni Sir Wilfred ang pamilya nito. May nabasa siya sa phone book na Daddy Ramon. Who is this? Can I help you? Nang marinig ni Sir Wilfred ang boses ito ay bahagyang nanlaki ang mga mata niya. Para kasing familiar sa kanya ang boses na yun. Saglit niyang pinutol ang tawag at tinignan ang mga inbox dito. May duda na kasi si Sir Wilfred na hindi Gonzalo ang tunay na pangalan ng tauhang niyang ito. May nakita siyang text na nanggaling sa pangalang Melencio at tinawag siyang Richard sa halip na Gonzalo. Kaya dito niya nalaman na Richard ang totoong pangalan nito. Marami man tumatakbo sa isip ni Sir Wilfred kabilang na ang panloloko ni Richard sa tunay nitong pagkatao. Mas minabuti niyang tawagan ulit ang tatay nito. May problema ka ba? Bakit mo ibinaba ang tawag kanina? At teka, sino ka ba? Tanong ng nasa kabilang linya. Ang pangalan ko ay Wilfred. Gusto ko lang iparating sa inyo ang tungkol sa nangyari sa anak ninyo. Nabaril siya na hindi pa nakikilala sa larin sa loob mismo ng bahay ko. Ano? May nangyaring masama sa anak ko? Teka, nabobosesan kita ah. Ikaw ba si Wilfred na kumpare ko? Yes, ako nga. Anak mo pala si Richard. Pumunta ka pare. Sa ospital na babanggitin ko. Bisitahin mong anak mong nag-aagaw buhay. Agad naman pumunta si Sir Ramon sa ospital. Nasa operating room si Richard at kasalukuyan itong inooperahan. Nag-usap sina Wilfred at Ramon. Ayon kay Wilfred, hindi nito akalain na anak niya yung kinuha niyang magiging caretaker and at the same time ay naging cook. Hindi pa niya kasi ito nakikita. Ang tugon naman ni Sir Ramon, nagpapanggap kasi na mahirap si Richard at gusto ring matagpuan ang tunay na pag-ibig sa kabila ng itsura at sa pagkukunwaring low-key. Natanong rin ni Sir Ramon kung papaanong nabaril ang kanyang anak, kung sino ang may gawa nito. Ang tugon ni Wilfred ay hindi niya alam kung sino yun. Nakasuot ng takip ang buong mukha nito habang nakasampa sa pader at mabilis naman na umalis matapos mabaril si Richard. Ilang oras din sila nag-usap sa waiting area hanggang sa lumabas na rin ang doktor. Nagmamadali naman lumapit si Sir Ramon at buong pag-aalala na kinamusta ang kalagayan ng anak. Ayos na siya, sir. Stable na po ang lagay niya. Natanggal na ang bala at kailangan niya na lang magpahinga. Wika ng doktor. Ganoon po ba? Maraming salamat, Dok. Kayo po bang ama ng pasyente? Opo, ako nga. Mamayang gabi ay pwede na siyang ilipat sa general ward. Pwede mo na po siyang malapitan. Teka, namumukhaan ko po kayo. Kayo ba si Ramon Villacrucis, ang may-ari ng isang tanyag na airlines? Ako nga po, Doc. Naku, ikinagagal ako kayong makita ng personal, sir. Hindi ko akalain na magiging pasyente ko pong anak niyo. Hayaan niyo po, sir. Huwag kayong mag-alala. Ginawa ko ang lahat at nasa maayos ang kalagayan ng inyong anak.
Thank you so much, Doc. Samantala, sa kabilang dako ay nag-uusap sina Eunice at Nurse Vivian. May hinahanap sila sa buong paligid at para may tinitiyak. Sigurado ka ba, Nurse Vivian, na walang nakakakita ng pagkahalon mo ng gamot na pinapainom mo kay demonitang si Rochelle? Wala po, ma'am. Araw-araw ko pong nililibot ang masyon na ito. Sinisiguro ko na kung may nilalagay na hidden camera si Gonzal, wala naman po. Bagamat medyo nangihinala na siya sa akin, wala naman po siyang magiging ebidensya. Tama ka. Bakit nga ba ako nag-aalala na maglalagay ng hidden camera? Isa naman siyang hampas lupa at pakapati yun ay hindi niya kayang babili. Siya nga pala, malapit na bang mamatay si Rochelle sa pagpapainom mo ng lason sa kanya? Malapit na po, ma'am. Ang gamot na yun ay hindi naman instant na lason, kundi unti-unti lang pinapahina ang internal organ niya. Lalong-lalo na ang puso niya hanggang sa atakihin siya at tuluyang mamatay. Sinusunod ko po yung mga utos niyo, ma'am. Huwag kayong mag-alala. Baka bukas o sa makalawa ay mamanahin niyo na ang kayamanan ni Rochelle. Siya lang muna ang uunahin ko para wala na akong kaagaw. At sa susunod, sina mom and dad naman ay papalason ko sa'yo. Don't worry, meron ka ring parte. Noted po, ma'am. Excited na ako mamatay sila. Teka, bumababa na ng hagdan si madam. Baka marinig tayo. Eunice, Vivian, ano yung pinag-uusapan niyo dyan? Seryosong-seryoso kayo ah. Is it okay if I join you? Ma'am, pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa cook ni Rochelle. Sobra kaming nag-aalala. Okay lang kaya siya? Sino kaya yung bumalis sa kanya? Kahit ako ay hindi ko alam. Malamang na baka yung katunggali ng ama niya sa business. What did you say, Mom? His father has a business? How did that happen? He's just a filthy poor person. I talked to your dad on the phone earlier. It turns out Gonzal is the son of his friend. His real name is Richard. He's Ramon's son, the one who owns the airlines. That's impossible! How can that be true? He's a complete nobody. I was under the impression that Sir Ramon's son was handsome. Why is he ugly and looks so unkempt? It's a long story, but according to your dad, Richard is just pretending to be poor. He wants someone to accept him despite his status. Now he's doing better. He had surgery and the bullet has been removed from his body. Pupuntahan ko nga pala sa kwarto si Rochelle. Sobra siyang nag-aalala kay Richard at alam kong umiiyak siya. Sasabihin kong kalagayan ni Richard para naman mapanatag ng loob niya. Naiwang literal na nakanganga ang bibig nila Eunice at Nurse Vivian. Ningid nga pala sa kaalaman nila Sir Wilfred, Madam Lalaine, Rochelle at maging si Richard na si Eunice ang may pakana ng kunwaring sakit ni Rochelle. Kumuha si Eunice ng isang doktor bilang kasabwat para lang mapalabas na may sakit talaga si Rochelle. Una niyang ginawa para mapilitan ng magpagamot si Rochelle sa doktor ay hinaluan niya ng gamot ang pagkain nito. Ang gamot na iyon ay may espesyal na timpla. Nagpapakita ito na sintomas sa parang sa lung cancer. Kaya noong nagpatingin nga si Rochelle ay nagsagawa ng peking diagnosis ang doktor. Napaniwala naman si Rochelle at pati na rin ang kanyang ama't ina. Hindi na sila nagpa-second opinion sa ibang doktor dahil may tiwala naman sina Sir Wilfred at Madam Lailani kay Eunice. Pinaniwala niya ang mga ito na yung doktor ay nagpagaling nito ang kaibigan na mayroon ng cancer. Kaya lang naman pumayag ang doktor sa kagustuhan ni Eunice ay dahil binabayaran siya nito ng malaki. Nang dahil lang sa pera ay nasilaw ito at nakalimutan na nito ang misyon na magpagaling ng mga pasyente. Bagkus ay siya pa ang nagbibigay ng sakit dito. Samantala, si Eunice din ang may pakana ng paglagak ni Richards sa ospital. Matapos siya mabalitaan kay Nurse Vivian na may gusto si Rochelle sa cook nitong si Gonzal, ay magplano na siya na magpapatay sa binata.
Ayaw niyang mapalapit ang loob ng dalawa dahil baka magkaroon pa siya ng kaagaw sa kayamanan ni Rochelle. Bago nga pala umami si Rochelle kay Richard ang pagtingin niya dito, unang nakaalam nito ay si Nurse Vivian dahil ipinagtapat ito ng dalaga. Samantala, alam na rin noon pa man ni Eunice na ampon lang siya dahil hindi naman ito itinago ng tumatayong mga magulang. Pero sadyang may pagkademonyo lang ang kanyang utak. Sakimlim siya sa pera at wala pang utang na loob. Kaya pati ang pamilya na tumanggap sa kanya ay gusto niyang patayin, alang-alang lamang sa sariling kapakanan. Samantala, matapos kumatok ni Madam Lailani sa pintuan ng kwarto ni Rochelle, pinagbuksan naman siya nito. "Rochelle, my beautiful daughter, please don't be sad and cry anymore, because I have wonderful news." "What is it, Mom?" "Richard, who works as your cook, is recovering well and will be moved from the operating room to a regular ward tonight." "Who's Richard, Mom? As far as I know, my cook's name is Gonzal." "It's a long story, Rochelle. Just listen to what I have to say." Kinuwento naman ni Madam Lailani ang tungkol sa pagkatao ni Richard. Pero sa mga oras sa iyon, parang hindi pa alam ni Rochelle na si Richard at yung lalaking tumulong sa kanya noong kinidnap siya ay iisa. Namangha lang siya na sabihin ng kanyang mami na anak na isang may-ari ng airlines si Richard at gusto lamang nitong mapalapit sa kanya. Natuwa rin siya dahil ligtas na ito, kaya hindi alam ni Rochelle na si Richard at yung lalaki na tumulong sa kanya ay iisa. Dahil hindi naman niya kilala ang kaibigan ng kanyang ama, dahil hindi naman ito napapagawin ng bahay. Kahit naman ang mga magulang niya ay hindi kilala kung sino ang anak ni Sir Ramon. Sa kabila ng kasiyahan dahil maayos ang kalagayan ni Richard, dinadaig pa rin siya ng labis sa lungkot. Natanong tuloy ni Madam Lailani ang anak kung bakit nakabusangot pa rin ito. Si Rochelle naman ay mayroong ipinagtapat sa kanyang mami. Ayon sa kanya ay medyo nagdududa na siya kay Nurse Vivian. Yung ibinibigay nitong gamot ay hindi naman nagpapagaling sa kanya at sa halip ay mas lalo lang siyang nahihirapan. Oo, at alam niyang may taning na ang buhay niya, pero dapat ay maging maayos naman kahit papaano ang pakiramdam pagkatapos uminom ng gamot. Kaya ang ginawa niya ay tinigil niya ang pag-inom na ibinibigay ni Nurse Vivian. Nagkukunwari lang siya na iniinom ito, pero isang linggo na mahigit na hindi umiinom. At kamakailan lang ay nagpa-second opinion siya sa ibang doktor. Umalis siya nang walang paalam kay Vivian at pati kay Richard. Nakakapaglakad pa naman siya kahit papaano, kaya hindi problema sa kanya na nag-iisa lang siya. Hanggang sa malaman niya sa doktor na yun na wala na siyang sakit. Clear lahat ng cancer cells. Nakadalawang balik kasi siya sa doktor ni ito at ang advice pa nga sa kanya, huwag inumin ang gamot na ibinibigay ng personal nurse niya at baka lason ito. Isang uri ng lason na unti-unting papatay sa kanya. Kailan lang min ay naglagay siya ng hidden camera sa salas at sa iba pang spot na hindi talaga mapapansin. Isa itong uri ng camera na napakaliit ngunit HD quality at may malakas pa ng audio recording. Chinek na nga ni Rochelle sa mga sandaling yon ang monitor niya sa cellphone. Dito niya nalaman na nakakagimbal na eksena kung saan ay nag-uusap sina Nurse Vivian at Eunice. Nasigurado niya na nga na lason ang gamot na yon ayon sa pagkakasabi ng dalawa. Nalaman din nilang mag-ina ang tungkol sa masamang binabalak nito sa kanilang pamilya at pati na rin ang tangkang pagpatay kay Richard. Kahit na nag-aalboroto na sa galit si Madam Lailani ay pinilit niyang kumalma. Kumontak siya ng mga pulis para ipadakip sina Eunice at Nurse Vivian, pati ang asawa niya na si Sir Wilfred ay tinawagan niya para umuwi. 20 minuto ang lumipas ay dumating na ang mga pulis at pati na rin si Sir Wilfred. "Mom, what does this mean? Why are you having the police arrest Nurse Vivian and me?" "Walang hiya ka! Asal demonyo ka palang animal ka! Pinalaki ka namin ng asawa ko, binihisan at pinag-aral, tapos ganito lang igaganti mo? Ang ilagay kami sa kapahamakan.
You want to kill my own family! Anong ibig ko sabihin, Mom? I am unable to do that because I love you all. Kasinungalingan! Nauna na akong makarating dito bago pa dumating ang mga pulis. Napanood ko ang monitor sa cellphone ni Rochelle. Kitang-kita at dinig na dinig ko na may balak kang masama sa pamilya ko. Binigyan mo ng sakit si Rochelle sa pamamagitan ng paglapit mo sa isang doktor. May balak ka ring lasunin kami. Hindi ko ito palalagpasin. Makukulong ka at pati na rin ikaw, Vivian. Malaki pa naman ang tiwala ko sa iyo. Pero isa ka palang demonyo. Sa loob ng 2 taon ay unti-unti mong pinapatay ang anak ko. Pasensya na, sir. Patawarin niyo po ako. Alam ko napakalaki ng kasalanang nagawa ko. Pero ayoko pong makulong. Pagmamakaawang wika ni Nurse Vivian habang umiiyak at humahagulhol. Napaluhod na rin ito. Mom, Dad, and Ate Rochelle, patawarin niyo na ako. Hindi na po mauulit. Kahit na hindi niyo na ako tanggapin bilang pamilya, basta wag lang ako makulong, pati na si Ate Vivian. May pamilya po siya. At saka napagutusan ko lang po siya. Umiiyak rin at halos tumulo na ang uhog na sambit ni Eunice. Never namin kayong papatawarin. Mariing wika ni Sir Wilfred. Harapin nyo na lang ang consequence sa mga maling ginawa nyo. Sa bilangguan na lang kayo humingi ng sorry kay God. Pasensya na, Eunice. Sobra ako nangihinayang na inampun ka pa namin. Pahayag ni Madam Leilani. Itinuring pa naman kitang kapatid, Eunice. Tapos ganito ang gagawin mo. Mapapatawad pa sana kita kung pagnanakaw lang eh. Pero gusto mo kaming patayin. Tinamay mo pa si Gonzal. Ay si Richard. Ayaw ko magbitaw ng masasakit na salita sa iyo, Eunice. Dahil kapatid pa rin ang turing ko sa iyo sa kabila ng lahat. Pero may dapat kang pagbayaran. Kaya kailangan mo makulong sa bilangguan. Dismayadong sambit ni Rochelle. Dad! Mom! Ate Rochelle! Please forgive me! Hindi ko na po ulitin! Pagmamakaawa ulit ni Eunice. Sa kabila ng pagmamakaawa ni na Eunice at Nurse Vivian ay hindi sila pinakinggan, kaya dinala na sila ng mga pulis habang nakaposas. Pati yung doktor na kinuha ni Eunice ay pinakulong rin ng pamilya. Makalipas ang 2 araw ay nahamting na rin ang gunman na bumaril kay Richard, kaya diniretso na rin ito sa piitan. Samantala, 1 linggo ang lumipas ay nakalabas na rin sa ospital si Richard. Nalaman niya ang tungkol sa kawalang hiyaan na ginawa ni Eunice sa kanya, kaya dito na siya nagsampa ng kaso. Pumunta siya sa mansyon nila Rochelle at inirekomenda niya uli si Rochelle kay Doc Rivas. Pumayag naman ang mga magulang ni Rochelle sa mungkahi niya. Humingi na rin ng mga ito ng tawad sa mga nasabi sa kanya noon. Pinatawad niya naman. Alam niya na rin na walang cancer si Rochelle. Ang ipapatingin lang nito kay Dr. Rivas ay ang internal organs nang dahil sa pag-inom-inom ng gamot na lason. Noon pinatignan na si Rochelle, namangha naman ang doktor dahil wala itong nakitang pinsala sa mga laman loob. Ang pagtatapat ni Rochelle ay dahil minsan lang naman talaga siya umiinom ng gamot na ibinibigay ni Nurse Vivian kahit na hindi pa niya alam na lason pala ito. Dahil dito ay hindi gaanong napinsala ang lamang loob niya. Natukoy na rin ang gamot na pinapainom sa kanya. Isa itong gamot na kapag ininom ay 1 linggo ang epekto ng panghihina at sasakit ang buong katawan at panay ang pag-ubo. Kaya kapag araw-araw umiinom ay talagang mamamatay dahil lason ito. Sa kaso ni Rochelle, kaya siya nakaligtas ay hindi pala niya ito daily iniinom. Ilang linggo rin nagsagawa ng gamutang kay Rochelle. Tinanggal lahat ng lason sa katawan niya, pati rin ang epekto ng chemo. Hanggang sa nakalabas na siya sa ospital, ganap na siyang magaling at hindi na nangihina. Samantala, bisperas ang Pasko noon ay nagkaroon ng pagkakataon sina Rochelle at Richard na makapag-usap ng masinsinan sa malaking bahay ng babae. Sa tapat ng aquarium ang setting sila. Rochelle, maipagtatapat pala ako sa'yo.
Ano yan, Gonzal? Richard. Ako nga pala yung lalaking tumulong sa iyo noong kinidnap ka. Natatakot lang akong magtapat sa iyo dahil sa nag-iba ng itsura ko. Nagkaroon ako ng malaking peklat sa kaliwang muka dahil sa ex ko na sinabuyan ako ng asido sa muka. Buti nga hindi napuruhan eh. Sira ulo talaga yon. Siya na nga ang mali dahil nagloko na siya at natuklasan ko rin na pineperahan lang ako. Tapos ganun pa ang gagawin niya. Ayun, kinasuhan ko. Kalimutan mo ng nakaraan mo. Past is past. Tsaka noon pa man, sa unang beses ko na makita ka dito sa bahay namin, ay alam kong ikaw yun eh. Kaya sobra ako nagulat. Talaga, Rochelle? Paano mo nalaman? Ang galing mo naman. Natutuwang sambit ni Richard. Kahit naman nag-iba konti ang itsura mo na dahil sa peklat mo, ay hindi naman nagbago ang buo mong itsura. Gwapo ka pa rin kahit na may peklat ka. Alam ko rin na bahagi lang ng pagkukunwari mo ang pagpapagupit ng kalbo. Hindi ko lang pinahalata sa iyo na alam kong ikaw yon. Kaya noong nagtatanong ka kung matatanggap ko ba na yung lalaking tumulong sa akin ay pumangit na, sinasabi kong hindi. Yun ay para hindi mo mahalata na bistado na kita. Noong araw na lumindol ay ipagtatapat ko na sanang alam ko nang ikaw yon, pero nagkaroon ng aberya eh. Natatawang wika ni Rochelle. Ako rin ipagtatapat ko na sana iyon. So, tanggap mo ba ako, Rochelle? Pwede na ba ako manligaw? Kinakabahan at seryosong tanong ni Richard. Tanggap na tanggap. Kaya kapag nagpa-surgery ka ng muka, magagalit ako sa'yo. Hindi mo na kailangan pang manligaw dahil tayo na. I love you, Richard. I love you too, Rochelle. Natutuwang wika ng binata. Sa sobrang kagalakan ay hinalikan niya sa labi ang dalaga. Dito rin napagtanto ni Rochelle na masarap palang mabuhay. Ipinagtapat rin nilang dalawa sa isa't isa ang hiniling nila noong papalubog na ang araw sa parke. Nagulat nga sila nang malaman na pareho sila ng kahilingan na sana ay para sila sa isa't isa at sana ay habang buhay silang magkasama sa panonood ng sunset. At natupad naman iyon dahil kinasal sila na enggrande makalipas ang 1 taon nilang relasyon bilang magnobyo at magnobya. Maraming imbitado sa naganap na kasalan. Kabilang na sina Eddie, Melencio at Doc Rivas. Mayroon na rin silang sariling negosyo na mga mall sa iba't ibang panig ng lugar sa Pilipinas. Araw-araw na rin nilang napagmamastan ang sunset sa sarili nilang mansyon. Bumalik na rin sa dating haba ang buhok ni Rochelle. Ngayon ay may isa na silang anak at pareho nila itong pinapalaki ng maayos. Dito rin napagtanto ni Richard na may tatanggap sa kanya kahit na nagkaroon ng depekto ang mukha niya. Natagpuan niya ang tunay at wagas sa pag-ibig sa katauhan ni Rochelle. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Layo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.